Dito ba sa Canada, guys, mahalaga ba na magaling kang mag-English? Wala naman sanang ma-offend. No? Kasi ako talaga, pag alam kong Pilipino, yung kaharap ko. Nagkatagalog ako. Bakit may mga ibang Pilipino na alam na Pilipino ka, nagtagalog ka na, in-English ka pa? Hi guys! So, meron tayo ngayon ditong Argentine shrimp. Hindi pala siya prawn. It's a shrimp. Ganitong itsura niya. Luto na siya, guys. Galing to ng Costco. $14.99 per kg. Kasi may nakita ko kaninang nagmukbang. Ang sarap ng pagkakakain niya nito. So, kakain din tayo. So, gumawa na ako noong parang chili garlic na sauce. Ay, wow! Ang sarap ng kanin. Ay, syempre. Magkaroon tayo for today's video. Tapos, meron din tayong kamatis at sibuyas na sausawan. Ano lang to? Garlic, onion. Nilagyan ko ng konting Sprite. Tsaka para pumula siya, nilagyan ko lang siya ng ketchup na spicy. So, ang laman niya ay 1.3 kg. So, siguro mga nasa 3/4 ang gagamitin natin. I mean, 3/4 na kilos siguro to. Lagyan lang natin ng marami pang sauce para mapulang-mapula siya at saka bongga. Yan. Mamaya papakita namin sa inyo pagka kakain ko. Hello everyone! Welcome back to our YouTube channel. This is Joy in Alberta. And for today's video, samahan nyo nga kaming mag-dinner. So for today, kain tayo ng shrimp. Kain tayo. And for today, pag-uusapan natin kung dito ba sa Canada, guys, mahalaga ba na magaling kang mag-English? So, sasagutin natin yan. Kasi yung iba nating mga kababayan ay nape-pressure ng bonggang-bongga sa pag-i-English kasi akala nila ay sobrang kailangan fluent kang mag-English dito sa Canada. So, sa experience ko, guys, ay hindi naman kailangan na sobrang fluent kang mag-English. In fact, sinabi ko to kay Kiko recently lang na para sa akin, may mga tao akong nakakasalamuha sa corporate world na hindi sila kagalingan mag-English. Pero when they speak, they have this sort of command, this sort of authority. Pero hindi sila kagalingan mag-English. So in other words, sabi ko nga kay Kiko noon, English is just a language. Marian Rivera. Oo, sinabi ba niya? Oo, sinabi niya yun. Pero, syempre, sinasabi kasi hindi daw magaling mag-English, kaya mo yun sasabihin. Pero totoo talaga yun, guys. Although, syempre, napakahalaga na marunong kang makipag-communicate. Hindi naman pwedeng hindi ka marunong mag-English, pupunta ka dito. Yun. Pero, hindi rin naman kailangan na sobrang fluent ka. Kahit ako, guys, ay meron akong insecurity sa pagsasalita. No? Kasi pagka, kumari yung mga malalalim na English, ano ba tawag doon? Hindi yung malalim kumbaga sa atin idiomatic expressions, yun ba ang tawag doon? Na parang pinaka-basic, let's get the ball rolling. Ba't mo pa iikutin yung bola, girl? Diba? Yung mga ganun ba? Basic yun. Pero may mga malalalim minsan talaga, guys, na parang isi-search ko pa siya. Buti na nga lang ngayon, guys, ay very, ano yung tawag ito? Very, accessible na. Ang internet. At saka napakalaking bagay talaga, guys, yung nagbabasa. Lagi kong sinasabi na, if you wanna learn or practice speaking English, it's either you read a book or you watch a movie na English. Ikaw, ano masishare mo? Under my opinion, hindi, yun nga, sabi ni Joy, sa totoo lang po ako, hindi ako talaga magaling mag-English. No? Alam ni Joy yan. Papalamukha ako. Kapag ibang tao yung kausap ko, kunyari, kung sino-sino mga matataas na tao, okay ako doon, kaya ko silang kausapin, mali-mali yung grammar ko, that's okay. Minsan, mas nakakailang mag-English sa harap ng kapwa Filipino. Kasi dito sa Canada, I mean, kahit sa Singapore naman, nandoon tayo, no? They don't care about your speaking. Wala silang pakialam sa pagsasalita mo. Iniisip din natin na, siguro kung basic English lang yung baon natin dito sa Canada, hindi tayo makakuha ng, alam mo yun, yung mas okay na trabaho kaysa doon sa mga entry level. Pwede nyo akong gawing basehan, di ba? Kasi hindi naman maganda yung trabaho ko. Pero sa tingin ko naman, yung English na baon ko is konti lang. Pero kahit papaano na idadaan na ilulusot ko siya para makakuha ng promotion, yung mga ganon, ng magandang position sa company. Basta lakasan lang ng loob. Ang talino ay hindi nasa lengguwahe. Although, of course, if you can speak the language, mas magiging efficient ka kaysa pahirapan, di ba? Pero at the same time, it's not the only basis of yung pagkatalino mo. Sabi ko nga sa inyo, guys, meron akong may nag-talk minsan. Very powerful siyang speaker, in fairness sa kanya.
Pero hindi naman siya ganun kagalingan nag-English. As in, minsan may kabarukan siyang mag-English, pero pag nagsalita siya, yung parang alam niya kung anong ginagawa niya. May point si Kiko na hindi yun lang ang basihan or hindi, parang pwede nyo i-weigh, no? Basta may utak kayo. Pero at the same time, may mga roles lang na medyo mahihirapan din. Na parang, syempre pag mahirap kang mag-English, may mga roles na hindi ka pwedeng makuha. Yung example ko is ganon. Yung, ang galing-galing niya talaga sa IT. Pero hindi niya mai-communicate yung training part, yung training piece. Maganda yung sinabi mo na yun. Kumbaga, ang sagot pala dyan, kung ang pagpunta dito sa Canada ay konti lang ang baon ng English, okay lang. No? Mas malilimitahan ka sa mas malaking opportunities. Siya na po pala kung tumataba kami. Doon sa mga nagko-comment, masaya lang po kami ni Joy ngayon. Example doon sa sa pag-English, 'di ba nung isang araw sinabi ko sa iyo? Ano yun? Parang gusto ko mag-aral ng English. Kaya ako talaga nasabi 'yon. Merong mga dumating dito, pwede naman siguro sabihin race mga African sila. Hindi masyadong magaling sa English. Pero nag-enroll sila sa nag-enroll sila na matuto mag-English pa. Nakita ko na yung produkto nung pinapasukan nila kasi may mga Africans na matagal na dito na pumasok sa same na pinapasukan nila na magaling na magsalita. Ang sinasabi nila sa amin, ganun daw sila dati. Ano lang talaga, practice lang din talaga. Sa itatagal mo dito, wala ka rin naman talagang ibang choice kundi matuto at mas ma-develop yun. Kasi hindi naman tayo puro Pilipino dito. Mas karaniwan niya, makakausap mo pa ibang lahi, di ba? So, tsaka depende talaga sa gusto mong role. Kung ang role mo naman ay hindi naman talaga nakikipag-usap sa mga tao, kailangan mo lang ng basic talaga. Mapapag-aralan naman ng language. Meron akong co-work dati sa Singapore Hindi naman marunong mag-English at all. As in, hirap na hirap talaga ako makapag-communicate sa kanya. Ngayon, isa na siya sa mga best asset ng company. Oo, kasi talagang example ko yung sarili ko. Hindi talaga ako magaling mag-English, guys. Ang isang susi lang talaga, kailangan kapalan mo lang talaga yung mukha mo. Kailangan lakasan mo yung loob mo. Kailangan, pagka merong inuto sa'yo, intindihin mo. Don't be afraid to ask. So, ask. Kasi doon minsan na nasisira yung image mo sa company. Yung pagka-oo ka ng oo. Hindi mo naman pala tapos hindi mo naintindihan. Okay lang magtanong kayo ng magtanong. Actually, doon ako nabibilib doon sa mga palatanong kong ka-work. Kasi, sila yung mga magagaling. Yung, alam mo yung napaka-basic na parang, yun na, sinabi na yun parang ganun yung naiisip ko. Tapos nun, ang gagaling nila, in fairness. On point talaga sila. Sa simula, normal yan guys na maiilang kayo. Alam mo ba pagdating namin ng PEI, ang spokesperson namin, si Kuya Billy. Bibili kami ng car, Kuya Billy, sumahan mo nga kami. Marunong naman kami, pero alam mo yun, may hiya, may may ilang kasi hindi mo kabisado, hindi mo gamay. Pero kapag ka nadudong ka na, kahit na lang palya-palya yung hindi sobrang tama ng grammar mo, pero confident kang i-deliver, naiintindihan, swak na swak. May tanong ako na seryoso. Sa akin? Sa kanila? Hindi, sa kanila. Kumbaga yung wala naman sanang ma-offend. No? Kasi ako talaga, pag alam kong Pilipino, yung kaharap ko, nagkatagalog ako. Kunyari, order ako or nakasalubong ko lang, lagi kong ginagawa para kung Pilipino siya at Pilipino ako, hindi siya mailang, nagtatagalog talaga ako. Kunyari, may kausap ako sa phone or kunyari, tatawagin ko si Joy, ganyan. Bakit may mga ibang Pilipino na alam na Pilipino ka, nagtagalog ka na, English ka pa, alam mo na Pilipino rin naman sila talaga, yung accent, yung ganyan. Hindi negative yung sinasabi ko. Ako meron akong idea kung bakit. Gusto ko lang malaman din. Gusto ko lang malaman kung bakit ganon. Baka yung iba, company rule. Mga experiences kasi ako na ganon. So, yun lang. Pagka ganon kasi ako talaga, kahit in English na ako. Yung iba naman, baka polite kasi may ibang nakakarinig. Okay. No. Yung iba kasi, like ako, hanggat hindi ako itinatagalog, hindi ko muna tatagalogin. Kasi, naano ako na baka dito pala lumaki. Hindi, ibig sabihin mo pala ang pangit ng accent ko or ibig sabihin mo pala Pinoy na Pinoy ang accent ko kaya nalaman mong Pilipino ako. So ayoko naman na ma-offend sila na they're trying their best or ang ganda naman talaga ng accent nila. Pero alam niyo naman tayo mga Pilipino, kahit ako
marunong ako mag-English, pero ang accent ko Pinoy. Taramdaman mo at may lukso ng dugo. Filipino. Mararamdaman mo si Rizal sa salita, no? Oo, pero ayoko naman na ma-offend sila na narinig niya yung narinig niya yung accent ko, so ibig sabihin ang pangit kong mag-English or hindi pala ako maganda. Akala ko maganda na ako mag-English. So ayoko naman na ma-offend. So pag narinig ko na hello po, ayun. Pag narinig ko na yung po, tatagalogin ko na. Ako kasi, yung punto ko naman talaga, pinarinig ko na Filipino ko, and alam ko na Filipino rin siya. Walang negative doon, gusto ko lang din talagang may na. Kasi, iniisip ko, gaano katagal kaya ang isang Pilipino sa isang bansa para makalimutan mo yung malito ka sa English? Ako naman, may part kasi na mas madaling mag-explain sa English. Meron akong ganon. Minsan, nasasabi ko yun, ba't nga pa ako nag-i-English yung ganon? May mga part na ganon. Pero, rinig mo sa accent ko na Pilipino ako. Baka mas komportable lang sila talaga. Yeah. May mga tao lang siguro mas komportable dun sa English. And wala naman akong masamang doon. Yun naman ay tanong ko bilang isang Pilipino rin. Alright guys, thank you sa pagsama sa amin kumain. Mag-uurong na po kami. Pusin lang namin tong dinner namin. Tsikahan tayo ulit sa susunod. Like, subscribe, and share this video. Doon sa mga nakakakita sa amin sa lansangan, sa simbahan, sa superstore, sa Costco, say hi. May nag-hi sa amin recently sa church. And sobrang na-appreciate ko si ate kasi nanonood siya ng mga vlogs namin. Tapos sabi niya, ang late ko daw. Isa ako sa mga victim ng ganyan na akala ko matangkad ka. Akala ko matangkad. Tapos nung pagkita ko, hindi pala. 2 beses na ako nasabihan. Yung isa maliit daw ako. Yung isa naman sabi, akala daw niya mataba ako. Ilan nga yung kilo ko? Sinabi ko 56. Kaya ngayon 57 na guys. Kakalagay ng kanin itong isang to. Like, subscribe, and share this video to your friends. Share love and positivities. Boo! Kailan ka? Magkano po ba isang ulo nito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Mag-ano ka? Mag-Sprite ka? Ay, mag-ano ka? Pineapple ka? Sakit na nga ng bato ko Nangalay na, tagal kong kumakain. Yung 2 ulo na lang, nagkahayaan pa. Sa'yo na lang, ayoko na. Yung space ng plato ko, platito na lang.